Sa kasaysayan ng Pilipinas, may isang pangalan na naging simbolo ng katalinuhan, kabayanihan at pagmamahal sa bayan, si Jose Rizal. Hindi siya gumamit ng armas upang lumaban, sa halip ginamit niya ang kanyang panulat, talino at edukasyon upang ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng mga Pilipino laban sa pananakop ng Espanya. Sa video na ito, ating talakayin ang mahalagang pangyayari sa buhay ni Rizal, mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagiging martir ng bayan. Ipinanganak si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba. Ang kanyang ama ay si Francisco Mercado, isang magsasaka, at ang kanyang ina naman ay si Teodora Alonso, isang matalino at edukadong babae na naging unang guro ni Rizal. Bata pa lamang si Rizal ay mahilig na siyang magbasa, magsulat ng tula at gumuhit. Kitang-kita na agad ang kanyang pambihirang talino. Ngunit hindi puro saya ang kanyang kabataan. Isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kanyang buhay ay ang pagkakabilanggo ng kanyang ina dahil sa maling paratang. Nasaksihan ni Rizal ang kawalan ng hustisya at pag-aabuso ng mga Kastila sa mga Pilipino. Ang karanasang ito ang naging simula at pagkumulat ni Rizal sa mga suliranin ng lipunan. Dito nabuo ang kanyang hangaring ipaglaban ang katarungan at karapatan ng mga Pilipino. Nag-aral si Rizal sa Ateneo Municipal de Manila, kung saan nagtapos siya ng may pinakamataas na karangalan. Pagkatapos nito, nag-enroll siya sa University of Santo Tomas upang mag-aral ng medisina. Pangarap niyang magamot ang lumalabong paningin ng kanyang ina. Habang nag-aaral sa UST, naranasan niya ang diskriminasyon mula sa mga propesor na Kastila. Mas pinapaboran nila ang mga estudyanteng Kastila kaysa mga Pilipino. Ang diskriminasyong ito ang lalong nagmulat kay Rizal na hindi pantay ang pagtingin ng mga Kastila sa mga Pilipino. Dahil dito, nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Europa. Habang nasa Europa, naging bahagi si Rizal ng propaganda movement. Layunin na kilusang ito na humingi ng mapayapang reforma mula sa pamahalagang Kastila. Noong 1887, isinulat niya ang nobelang Noli Me Tangere. Inilantad ng aklat na ito ang korupsyon, pang-aabuso at kasamaan ng mga praile at opisyal na Kastila. Dahil dito, namulat ang maraming Pilipino sa tunay na kalagayan ng bansa. Noong 1891 naman, isinulat niya ang El Filibusterismo, nagpapakita ng galit at pagkadismaya ng mga Pilipino sa patuloy na pang-aapi. Ang mga akda ni Rizal ay naging inspirasyon ng nasyonalismo sa pamamagitan ng kanyang panulat. Na ipakita niya ang tunay na kalagayan ng Pilipinas at nagising sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Nagpunta si Rizal sa Madrid upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa medisina at filosofiya. Habang nasa Europa, natutunan niya ang iba't ibang wika at nakilala niya ang mga ideya tungkol sa kalayaan, demokrasya at pantay na karapatan. Napansin niya ang ibang bansa may kalayaan ng mga tao na magsalita at magpahayag ng kanilang saloobin, mga bagay hindi nararanasan ng mga Pilipino noon. Ang kanyang paglalakbay ay ng Europa ang humubog sa kanya bilang isang makabayan at reformista. Naniniwala siya ang edukasyon at katotohanan ang pinakamabisang sandata laban sa pang-aapi. Dahil sa kanyang mga isinulat, ipinatapon ni Rizal sa dapita noong 1892. Sa kabila nito, hindi siya tumigil sa paglilingkod sa bayan. Naging doktor siya sa mga mahihirap, nagtayo ng paaralan, nagturo sa mga kabataan, at tumulong sa pagpapaunlad ng komunidad. Ipinakita ni Rizal na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Kahit malayo sa Maynila, ipagpatuloy niya ang pagtulong sa kapwa Pilipino. So noong 1896, sumiklab ang himagsikang Pilipino laban sa Espanya. Kahit hindi sang-ayon si Rizal sa marahas na revolusyon, inakusuhan pa rin siya ng sedisyon at pagre-rebelde.
Siya ay kinulong sa Fort Santiago at kalaunan hinatulan ng kamatayan. Noong Disyembre 30, 1896, binaril si Rizal sa Bagumbayan na ngayon ay tinatawag na Rizal Park. Bago siya mamatay, isinulat niya ang kanyang huling tula na May Ultimo Adios bilang huling pagpahayag ng kanyang pagmamahal sa bayan. Ang pagkamatay ni Rizal ang lalong nagpaalab sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Naging simbolo siya ng sakripisyo, kalayaan, at pagmamahal sa bayan. Mula sa sinapupunan hanggang libingan, inalalay ni Jose Rizal ang kanyang buhay para sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanyang edukasyon, panulat, sakripisyo, naging damdaming makabayan ng mga Pilipino at naging inspirasyon siya sa laban para sa kalayaan. Hanggang ngayon, nanatiling buhay ang kanyang mga aral at pagmamahal sa bayan sa puso ng bawat Pilipino. Yun lang.